Magandang araw po sa ating lahat at ngayong araw na 'to pag-uusapan natin how to overcome obstacle. So ano-ano nga ba yung mga obstacle na pwede nating ma-overcome along the way sa buhay po natin para maging mas matagumpay po tayong mga Kristiyano. So alam niyo po lahat ng mga tao sa Bible naranasan din nila yung obstacle ng buhay nila. Katulad po example, I-give you example si Moses. No, si Moses nung panahon ni Moses, no, sa Exodus, nakikita po natin yan sa Exodus. Um, ang obstacle nila is tatawirin ngayon nila yung Red Sea. At itatawid niya mahigit 2 milyong tao na Israelita. So, isang obstacle ni Moses, ang Red Sea. So, I give you example, pangalawa, is si Joshua. No, during the time of Joshua, alam naman natin, conquering the land. At isa sa mga hadlang ni Joshua is yung tatawid din sila, katulad ng ginawa ni Moses, itatawid niya rin ang mga tao patungo sa pangako ni Lord, which is sa Jordan River. Alam naman natin, noong panahon na yon, malakas ang alon ng tubig at pwede silang mamatay lahat sa pagtawid po nila. So, I give you example again, si Paul. Ang dami na natin, the greatest apostle who ever lived. At nakita naman po natin na marami siyang threat o persecution na pinagdaanan during that time, no, na siya po ay nagmi-missionary journey. Actually, third, at sabi ng iba, fourth, missionary journey si Pablo. Pero kung ano man yan, nakita po natin sa Biblia, lalong-lalo na sa Acts, at sa mga sinulat niyang 13 books sa Bible, ay makikita po natin ang mga naranasan po ni Pablo. At syempre, hindi lang yon. And pang-apat, I give you example again, yung mga Kristiyano nung panahon na yun. During early Christians, maraming mga Kristiyano na pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Persecution dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. At syempre, panghuli, tayo mismo. Sabi nga, tayo mismo minsan yung problema, kaya minsan hindi tayo breakthrough, hindi natin na-overcome yung mga obstacles sa buhay. Sabi nga, your adversity must turn into opportunity. Dapat, yung nakikita mong problema, dapat may nakikita ka ding solusyon. Your trial today become your testimony tomorrow. So maraming balakid o sa atin along the way sa ating pagiging leader. At marami yan. At 5 bagay po ang pwedeng nating maging balakid or pwede natin mo-overcome. Unang-una, number 1, overcome fear. Diba? Sabi nga, kailangan overcome mo yung mga takot. Ano ba yung mga takot na nararanasan mo ngayon? Takot ka ba sa responsibility? Takot ka ba mag-handle ng isang tao? Takot ka ba humarap sa tao? At maraming at yung fear, yung dahilan kung bakit hindi mo nakikita yung potential mo. Ayun yung dahilan kung bakit hindi mo makita yung pinapagawa sa ni Lord o dahil sa takot. So, yun yung unang-una, yung takot. So, pangalawa, overcome self-doubt. Nagdududa ka sa sarili mo, pwedeng wala kang tiwala sa sarili mo o yung sinasabi sa iyo ng ibang tao, pwede po yan. Kaya ang solusyon po niyan is magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa ibang tao. No? At siyempre, magtiwala ka lalo sa Diyos na tayo mismo pinatawad sa ating mga kasalanan at pinagkatiwalaan tayo kung ano mga bagay po na meron po tayo. So, yun po yung pangalawa. And pangatlo, overcome laziness. Ang dami po niyan, marami pong mga klase o muka, phases ng mga katamaran sa buhay. And one of the reason of stagnancy, no, sa paglago natin, sa pag-asenso natin sa buhay, at kung ano-ano pa, at kahit sa ministry is yung laziness, yung katamaran. Importante, isa rin yan sa mga roadblock bakit hindi tayo magiging matagumpay sa pagtapos ng mga taong ito dahil po sa laziness. At pang-apat is overcome bad habits. Sabi nga, to be successful, you must develop successful habits. Marami pong successful habits na pwede natin i-train natin sa sarili po natin para ma-overcome natin yung mga bad habits. Katulad ng example, paninigarilyo or mga vices. Example, late ka sa trabaho mo, late ka sa church, late ka sa life group mo, late ka sa kung saan ka man, pwede kang ma-late. Pwede po yun. So, pwede mo ma-overcome
Importante yan, yung mga bad habits. O pwedeng hindi ka nagigising ng maaga, tanghali ka na nagigising. Pwede rin yan, kailangan natin. Ang solusyon dyan, disiplinahin yung sarili. So, yung pang-apat is overcome bad habits. And panghuli, overcome arrogance, yung kayabangan. So, maraming tao tinatago nila yung kayabangan nila sa kamangmangan nila. So, ang dami po niyan sa Biblia. Sabi nga, Proverbs 16:18, sabi niya, the pride comes before disaster. Pride comes before disaster. And arrogance before a fall. Lagi po yan yung pride, di ba, before disaster, and arrogance before the fall. Alam natin, kapag nagyabang isang tao, no, pwede siyang bumagsak, pwede siyang hindi magtagumpay dahil sa kayabangan niya. So, ayun lang po. I hope nakatulong po sa inyo ang maiksing word na binigay po sa atin. So, magandang araw po sa ating lahat at palagi po natin tatandaan na mahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless everyone.